Ako nga pala si Teacher Joss Liliano, ang inyong guro sa araw na ito. Bago tayo tumungo sa ating talakayan sa araw na ito, ay nais ko munang manalangin tayong lahat. Binibining Maria, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Amen. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Okay ba kayo? Mahusay, dahil okay ang lahat. Bago tayo magsimula ay maaari ko munang tanungin sa inyo kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Magaling dahil lahat kayo ay naririto. Batid naman siguro ninyo kung ano ang paksa natin sa araw na ito. At ito ay tungkol sa ang paggawa at ang 5 layunin nito. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang ating mga layunin sa ating paksa o ang ating learning objectives. Unang layunin, natutukoy ang kahulugan ng paggawa at ang 5 layunin nito. Pangalawang layunin, nakakagawa ng tamang kilos, pagtayo o pag-upo bilang tugon sa mga pahayag tungkol sa tama at mali layunin ng paggawa. At ang pagtatlong layunin, na ipapakita ang pag-unawa sa kahalagahan ng paggawa sa pamamagitan ng tamang pagsagot sa mga katanungan tungkol sa layunin ng paggawa. At yun ang ating mga layunin sa ating paksa. At naway nauunawaan ninyo ang ating mga layunin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral sa ating itinalakay noong nakaraang linggo. Sino ang makapagbahagi sa ating klase ngayon kung ano ang ating itinalakay noong nakaraang linggo? Yes, look. Magaling. Ito ay tungkol sa mabuti at tama. Di ba sinasabi ko sa inyo na magkaiba ang mabuti sa tama? Ano nga ba ang kaibahan ng dalawa? Yes, Joseph. Magaling. Ang mabuti ay ang mga bagay na tumutulong sa pagbuo ng sarili. At ang tama naman ay ang pagpili ng mabuti na naaayon sa panahon, sa sitwasyon, sa kasaysayan, at sa kasalukuyan. Ngayon, sino naman ang nagsabing, ayon sa kanya, ang lahat daw ng tao ay may kakayahang umunawa at mag-isip kung ano ang kabutihan? Yes, Anthony? Mahusay! Ito ay ayon kay Santo Tomas de Aquino. At sino naman ang nagsabi na ang pag-unawa sa mabuti ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi ito rin ay gumagalaw sa larangan ng damdamin? Yes, Maria? Magaling! Ito ay ayon kay Max Keller. Ito ang likas na pagnanais ng tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Yes, Sharon? Magaling! Ito ay ang likas na batas moral. Ito naman ang laging pakay at layo ng tao. Yes? Magaling! Ito ay ang pagiging mabuti. Ito naman ang mga mekanismo o pamamaraan upang isa konkreto ang pangkalahatang pagpapahalaga sa sarili. Yes, Mir? Magaling! Ito ay ang Universal Declaration of Human Rights. At yun ang ating mga paksang itinalakay noong nakaraang linggo. At ako'y nagagalak dahil ito'y nauunawaan at ito'y hindi nyo kinakalimutan. Maraming salamat sa inyong pagbahagi. Bago tayo tumungo sa ating paksa ngayon, ay meron muna akong ipapakitang 5 larawan. At nais kong tingnan ninyo ito na maigi. At sino man sa inyo ang makapagbahagi kung ano ang nakikita niyo sa larawan? Kung ano ang ginagawa ng tao na nasa larawan, at kung paano nakakatulong ang tao sa larawan. Magsisimula tayo sa unang larawan. Unang larawan. Sino nga ba ang makapagbahagi sa atin kung ano ang nakikita niya sa larawan? Yes, Micah? Magaling! Ang kanyang nakikita ay isang guro na nagtuturo. Gaano nga ba ka-importante ang ginagawa ng guro? Importante ito sapagkat sa pamamagitan ng ating guro, sila ang gumagabay sa atin at tayo ay natuto. Sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, ang mga estudyante o ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Tayo ay tinutulungan nila upang magkaroon ng isang kaalaman sa isang paksang itinalakay nila. Kaya ang mga guro ay nagsisilbing inspirasyon
upang tayo ay matuto at upang tayo ay makapagtapos sa ating pag-aaral. Kaya ang mga teacher, we can say that they really help us in shaping who we are. They guide us, they inspire us, at higit sa lahat, sila ang tumutulong sa atin upang upang tayo ay makaunawa sa isang bagay na ating hindi naiintindihan. Kaya ang mga guro, sila ang nagsisilbing inspirasyon at nagsisilbing gabay sa mundo natin ngayon. Tumungo naman tayo sa pangalawang larawan. Sino naman ang makapagbahagi? Yes, Jade. Magaling! Ang kanyang nakikita sa larawan ay isang magulang na naglalaba. Gaano nga ba ka-importante ang kanyang ginagawa? Importante ito sapagkat sa pamamagitan ng paglalaba, tayo ay nagmukhang malinis at komportable sa ating isinusuot. Imagine class, when you were child or noong mga bata pa kayo, hindi kayo marunong maglaba. Kaya ang mga magulang ninyo ang gumagawa nito upang meron kayong maisuot at upang magmukhang malinis ang inyong mga damit. Kaya importante ang ginagawa natin na paglalaba upang meron tayong maisuot at komportable tayo sa ating mga lakad. Tumungo naman tayo sa ikatlong larawan. Sino ang makapagbahagi? Yes, Jade. Magaling. Ang kanyang nakikita ay isang nurse. Gaano nga ba ka-importante ang ginagawa ng nurse? Importante ito sapagkat sa pamamagitan sa kanila tayo ay pinapangalagaan upang maging maganda ang ating kalusugan. Ginagaling nila ang ating sakit at tayo ay ginagabayan nila para maging maganda ang ating buhay. Gaya ng nangyayari ngayon, di ba may lindol at ito ay tumama sa Bogo City, Cebu. Kaya ang local government ng Bohol ay nag-send ng help doon para matulungan ang mga apektado sa lindol. Kaya ang ginagawa ng mga nurse, ng mga doktor, tayo ay tinutulungan nila upang mapanatili na tayo ay ligtas at maganda ang ating kalusugan. Kaya ginagawa nila ito upang tumulong sa kapwa at upang magbigay kung ano ang kanilang talento na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Kaya ang mga nurse at doktor, tumutulong sila sa atin upang pangalagaan ang ating kalusugan at iiway tayo sa lahat ng mga sakit. Sa ikaapat na larawan, sino ang makapagbahagi? Yes, Nicole. Magaling. Ito ay isang estudyanteng naglilinis ng silid-aralan. Gaano nga ba ka-importante ang kanyang ginagawa? Importante ito sapagkat sa pamamagitan ng kanyang paglilinis, tayo ay iniiwasan sa sakit. At mga bata, imagine nga, gusto niyo bang pumasok sa isang silid-aralan na marumi? Di ba hindi tayo komportable? Dahil napaka-sarap na makinig at sumulat ng mga proyekto kapag ang ating silid-aralan ay malinis. Kaya minamatili na itong malinis upang tayo ay komportable at iwas sa mga sakit. Kaya importante ang kanyang ginagawa dahil hindi lamang ito para sa ating paligid, kundi para mismo sa ating sarili. Kaya importante ang paglilinis at inaanyayahan ko kayong lahat na dapat maglinis hindi lang sa paaralan kundi maging sa inyong bahay rin. At ang huling larawan, sino ang makapagbahagi? Yes, Samantha? Magaling! Ito ay isang basurero na nangongolekta ng mga basura or kanyang inililigpit. Gaano nga ba ka-importante ito? Importante ito sapagkat sa pamamagitan ng mga basurero, tayo ay iniiwasan sa mga sakit. Dahil imagine class, pag merong isang lugar o let's say for example, kanal, at hindi ito nililinisan, hindi nangongolekta ng mga basura ang mga basurero, ano ang nangyayari? Diba? Sa loob ng kanal, merong mga basura na nagpupundo dito. At ito ay, ano ang nga ba ang kalabasan nito? Isang sakit, nagkakaroon tayo ng dengue. Kaya importante na tayo ay naglilinis, importante ang ginagawa ng basurero para kanilang makukolekta o kanilang kukunin ang mga lahat ng basura at ito'y nakapanatili na maging malinis at ligtas ang ating kapaligiran. At yun po ang 5 litrato na aking ibinabahagi sa inyo. Naway meron kayong naiintindihan at siguro na may alam niyo na siguro ang ating paksa ngayon. Pero, bago ang lahat, nais ko munang magtanong sa inyo. Sino sa miyembro ng inyong pamilya
ang may kadalasang ginagawa? O gaano nakakatulong ang kanyang ginagawa sa inyong pamilya? Let's say for example sa aming bahay. 6 kami na nasa loob ng bahay. At ang may kadalasang ginagawa ay ang aking ina. Dahil siya ang naglilinis, siya ang nagluluto. Gaano nga ba ka-importante ang kanyang ginagawa? Importante ito upang meron kaming makain at busog kami bago pumupunta sa paaralan. Minamatili ng aking ina na malinis ang aming bahay para kami ay komportable, para iwas kami sa sakit at maging malinis at ligtas kami sa lahat ng sakuna. Sa inyo, sino nga ba sa inyo o sa inyong pamilya ang may kadalasang ginagawa? Yes, Albert? Magaling ang kaniyang ama daw dahil ito ay nagtatrabaho. At ito ay importante dahil sa pagtatrabaho ng ating mga magulang, sila ay kumikita. At dahil sila ay kumikita, nagkakaroon tayo ng, or we are having, or ano ba? Meron tayo makain. Sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho, tayo ay merong makain dahil nakapagbibili sila ng produkto o anumang mga pagkain na kinakailangan natin sa araw-araw. Kaya ang mga ginagawa ng bawat isa ay importante, hindi lamang para sa sarili, para rin sa kaunlaran ng ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi sa klase. At ngayon, atin ang talakayin kung ano ang paggawa at ang 5 layunin nito. Ano nga ba ang paggawa? Ang paggawa ay hindi lamang paraan upang kumita ng pera. Ito rin ay isang paraan ng pag-unlad ng sarili at lipunan. Ito ay tungkulin sa kapwa, pagbibigay kabuluhan sa ating pag-iral. Halimbawa ang mga guro, hindi lamang sila nagtatrabaho upang kumita, hindi lamang sila nagtatrabaho upang magkaroon ng salary, hindi lamang they just don't work because of incentives, but they work dahil gusto nilang tumulong sa kapwa at hindi lang ang kanilang sarili ang nakapag-benepisyo nito, kundi ang mga mag-aaral at ang ibang tao rin. Kaya ganyan ang paggawa. Dapat kung may gagawin kang isang bagay, hindi mo iniisip na ito ay para sa pera, kundi iniisip mo na ito ay para sa kaunlaran ng iyong sarili at maging sa kaunlaran ng lahat ng kapwa-tao. Kaya yan ang paggawa. Hindi lamang kumikita sa pera, kundi para din sa ibang tao. Merong 5 layunin ang paggawa. At narito ang 5 layunin. Ang unang layunin, kailangan kitain ng tao ang pera upang or dahil sa pangangailangan. Kumikita tayo sa pangangailangan. Ang ating mga magulang, sila ay nagtatrabaho upang magkaroon tayo ng makakain sa ating araw-araw. Dahil sa pera, tayo ay may maginhawang buhay. Imagine class, pag if your mom and dad work hard and then they both receive salary, then you can really say na maginhawang iyong buhay dahil kumikita sila at binibigyan ng iyong kinakailangan sa paaralan. Kaya importante ito sapagkat sa kanilang pagtatrabaho, binibigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Isa pa, ito ay nang dahil sa pera, tayo ay nakapagbibili ng produkto at serbisyo. Nakapagbibili tayo ng shampoo, ng sabon, ng Colgate, ng toothpaste at kung ano-ano pa. Kaya nakakatulong ang pera upang tayo rin ay mabuhay sa ating pangangailangan sa araw-araw. At hindi lang yan, nang dahil din sa pera, tayo ay makapagtapos ng pag-aaral dahil napakahirap ngayon na makapag-aral ng walang pera. Kaya nagtatrabaho ang ating mga magulang para matustusan ang ating pangangailangan at upang tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Isa rin yan sa mga rason kung bakit sila nagtatrabaho at nagpupursiging magtrabaho para sa kinabukasan ng bawat isa. Halimbawa, ang mga magulang na nagtatrabaho upang makapag-aral ang kanilang mga anak. Diba? Sinasabi ko sa inyo, dahil sa kanilang pagtatrabaho, dahil gusto nilang makapagtapos ang kanilang mga anak at bigyan ito ng magandang buhay. Kaya yan ang unang layunin. Ulitin ko, tayo ay kumikita o gumagawa para sa pangangailangan. Ang pangalawang layunin ay upang paunlarin ang agham at teknolohiya. Diba pinagkauluuban tayo ng Diyos ng talino upang, una, paunlarin ang agham at teknolohiya. Imagine class,
we can really say that AI really helped us college students. Not all about we rely on AIs, but isa ito sa instrumentong nakakatulong sa mga estudyante dahil kung merong mga guro na hindi marunong magbigay ng impormasyon, kaya merong tendency na sinisearch ito ng mga mag-aaral upang mas maintindihan niya ang isang paksa. Kaya nakakatulong ang AI sa mga mag-aaral kung ito ay ginagamit sa wastong paraan. Isa rin upang mapadali ang pamumuhay ng tao, di ba? Nang dahil sa ating advanced technology, naging madali ang buhay ng bawat isa. Like for example, ang komunikasyon. Di ba dati, we just send letters para sa ating mga mahal sa buhay noon sa ibang bansa. Pero ngayon, nang dahil sa technology, one click, instantly, nare-receive na ito ng ating mga kamag-aral. Like for example, ang aking ate na nasa abroad. Kung gusto kong mag-message sa kanya or gusto kong magbahagi ng aking saloobin, ino-open ko lang ang aking messenger at automatically nare-receive ito ng aking ate at nagkakaroon kami ng interactive communication. Isa rin, ang ating transportasyon, di ba dati tayo ay naglalakad lang, pero nang dahil sa technology or sa advancement of technology, meron ng mga sasakyan, meron ng mga motor, mga sasakyang himpapawid at meron din sa lupa, di ba? So yan ay isang positibong ito ay positive na ginagawa ng technology dahil mas napadali ang ating ginagawa. Isa rin yung mga machine, di ba? Dati kapag nagtatrabaho, napakahirap dahil nagmano-mano sila. Mga kamay ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, instantly, or like for example sa sewing machine, di ba? Yung traditional, yung paa mo lang ang ginaganon-ganon, tapos ginaganon mo pa. Napakahirap. Pero ngayon, nang dahil sa technology, one click, di ba? Napakadali nang magtahi ng isang damit. Ito rin ay upang mapaunlad ang ating ekonomiya. Halimbawa, ang mga inhenyero at inventor na lumilika ng makabagong kagamitan, di ba? Ang ating mga engineers at iba pang mga scientists, sila ay gumagawa ng ibang bagay, ng mga bago para mas makatulong sa ating ekonomiya, o yung mga scientists na nag-iimbento ng mga gamot para magamot ang mga may sakit, di ba? So nakakatulong ito upang paunlarin ang ating ekonomiya. Pero dapat ginagamit din natin ng wasto. Sa wastong paraan at hindi para sa maling paraan. Naiintindihan niyo ba? Maliwanag. Ang pangtatlong layunin ay upang itaas ang moralidad at kultura ng bawat isa. Hindi lamang ang paggawa ay tungkol sa kumikita ng pera, hindi sa pag-unlad ng sarili, kundi upang itaas rin ang moralidad ng bawat isa. Halimbawa, yung mga guro. Ang mga guro na nagtuturo ng mabuting asal at wastong kaalaman sa mga kabataan. Di ba ang mga guro natin ang nagbibigay sa atin ng impormasyon para tayo ay matuto? Kaya ang mga guro natin, dapat sila ay nagpapakita ng isang magandang ehemplo para sundin ng mga kabataan. Kapag ang isang guro ay nagtuturo at siya lang ay magaling sa loob ng paaralan, lagi siyang nagsasabing, okay class, you have to pray always dahil importante na mahal natin ang Panginoon at ginagabayan tayo ng Panginoon, pero sa labas, isang hindi mabuti ang kanyang mga ginagawa. Kaya ang mga guro, hindi lamang dapat sa loob ng paaralan lang ang maging mabuting tao, kundi maging sa ibang lugar din upang ikaw ay maging instrumento at inspirasyon ng mga kabataan. Nang dahil sa iyo, nakakatulong ka sa moralidad ng bawat isa upang maiangat nila at marunong silang umunawa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama para sa kabutihang panlahat. Ano ngayon? Yung gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ito ay ang tama, likas na batas moral. Kaya uulitin ko, ang paggawa ay upang itaas ang ating kultura at ang moralidad ng bawat isa. Kaya gumawa ka ng mabuti at iwasan ang masama. Ang pang-apat na layunin ay upang tulungan ang mga nangangailangan. Gumagawa ka hindi lamang para sa pera, gumagawa ka hindi lamang para mapaunlad ang agham at teknolohiya, gumagawa ka hindi lamang para itaas ang moralidad at kultura, kundi gumagawa ka rin upang matulungan ang mga nangangailangan. Halimbawa, yung mga doktor at nurse.
tumutulong sila sa may sakit at isa itong magandang gawain dahil ito ay moral na obligasyon sa kapwa, tungkulin sa pamilya, sa lipunan at maging sa bansa. Ito ay daan upang magbahagi ng kung anong meron tayo. Halimbawa, yung mga doktor, yung mga nurse, di ba tumutulong sila sa may sakit, nagbo-volunteer sila upang magaling nila ang may sakit, upang makatulong sila sa kapwa, hindi lamang ang kanilang sarili ang nagkakaroon ng benepisyo, kundi ang ibang tao rin. Kaya, mga doktor at nurse na naglilingkod sa mahirap na pasyente, hindi lamang sila tumitingin kung kayo ay mayaman, kundi maging kayo ay mahirap, sila ay tumutulong ng taos-puso. Isa rin, mga volunteer na tumutulong tuwing may kalamidad, halimbawa yung mga ibang organisasyon, di ba? Sila ay tumutulong upang makapag-abot ng tulong sa ibang lugar. Halimbawa yung mga taga Manila, yung mga taga Bohol, sila ay nag-aabot ng mga tulong upang tulungan ang mga tao na nasangkot sa lindol noong nakaraang linggo. At ang nuling layunin ay upang magbigay ng may kabuluhang pag-ira. Ang paggawa ay nagbibigay ng katuturan sa buhay, bunga ng pagsisikap at sakripisyo. Ito ay paraan upang ialay ang sarili sa kapurihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa, uulitin ko, hindi ka dapat lamang tumitingin sa pera, hindi ka tumitingin na ikaw ay i-praise ng ibang tao, kundi tumitingin ka rin dahil ikaw ay may taus-pusong pagtutulong sa ibang tao. Halimbawa, isang magsasaka na buong tiyagang nagtatanim para sa kanyang pamilya at komunidad. Diba ang mga magsasaka, sila ay nagpusiging na magtanim, sila ay nagtutulungan upang magkakaroon ng palay at hindi lamang ang kanilang sarili ang nakabenepisyo nito, kundi maging ang ibang tao rin. Halimbawa rin yung mga guro. Dapat ang mga guro kapag nagtuturo, hindi lamang tumitingin sa pera, sa sweldo o sa anumang salary, kundi dapat may kabuluhan ang kanilang pag-iral kapag sila ay tumutulong ng taus-puso na natututo talaga ang estudyante at masasabi nilang may kabuluhan talaga ang aking pagiging guro dahil ang kanilang estudyante na natuturuan ay natuto at naging may kaalaman sa iba't ibang kanyang tinuturo. Kaya sa paggawa, hindi lamang tayo tumitingin ng ating sarili ang nakabenepisyo, kundi maging ang lahat din ng tao. At gawin ang lahat ng may taus-pusong pagtutulong para hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa lahat ng tao. So, yan ang 5 layunin sa paggawa at mga layunin nito. At yun lamang po ang 5 layunin ng paggawa. At ngayon, natutunan nyo ba talaga ang aking binibigkas sa inyong harapan? Uulitin nga natin kung ito ba'y talagang natutunan nyo. Ano nga ulit ang paggawa? Yes! Magaling! Ang paggawa ay hindi paraan upang kumita sa pera, kundi ito rin ay paraan upang umunlad ang ating sarili at ang ibang tao. Ano nga ulit ang 5 layunin ng paggawa? Yes, Jamaica? Magaling! Ang una, ito ay kumikita tayo para sa pangangailangan. Pangalawa, mahusay upang paunlarin ang ating agham at teknolohiya. Pang-tatlo, magaling upang itaas ang ating moralidad at kultura. Pang-apat, upang tumulong sa mga nangangailangan. At ang pang-5, upang magbigay ng kabuluhan sa pag-ira. At yun lamang po ang ating paksa sa araw na ito. Naway naiintindihan ninyo at meron kayong natutunan galing kay Teacher Sally, ang inyong guro na nagbibigay inspirasyon. Ngayon naman ay, para sa ating aplikasyon, gusto kong makita kung meron nga ba kayong matutunan. Kayo ay makakagawa kung ano ang inyong natutunan sa akin. Kaya, meron akong inihandang maikling aktibidad para sa araw na ito. Instruction. Madali lamang ang instruction nito. Tumayo kayo kung ito ay tama at umupo naman kayo kung ito ay mali. Sisimulan natin ito sa 1 minuto. Kaya maghanda kayo at inyong basahin ng maigi ang bawat sitwasyon upang makasagot kayo kung ito ba ay tama o ay mali. Unang sitwasyon. Ang paggawa ay may saysay lamang kung nakakatulong sa kapwa. Tama o mali? Magaling! Ito ay
Tama, dahil nagkakaroon lamang ng saysay ang paggawa kung ating ginagawa ay nakakatulong sa kapwa. Di ba? Mahusay dahil kayo lahat ay tumayo. Pangalawa, ang paggawa ay para ipakita ang yaman at kapangyarihan ng tao. Ito ay isang halimbawa ng mabuting layunin. Tama o mali? Magaling, dahil lahat kayo ay nakaupo. Ito ay isang maling sitwasyon dahil hindi ito nagpapakita ng mabuting layunin. Ito ay masama dahil gumagawa ka para sa iyong yaman at ipakita sa ibang tao, ipagyabang ang iyong kayamanan. Kaya ito ay isang maling layunin. Kaya kayong lahat ay nakaupo, kaya kayong lahat ay wasto. Pangtatlo, ang pagtulong sa pamilya gamit ang pinaghirapan kita ay tamang layunin ng paggawa. Tama o mali? Magaling dahil kayong lahat ay tumayo. Ito ay tama. Need more explanation pa ba? Yes, alam ko namang naiintindihan niyo ang sitwasyon at ito ay 100% correct at tama. Pang-apat, ang paggawa ay hindi dapat iugnay sa pananagutan. Tama o mali? Magaling. Ito ay mali. Bakit? Dapat nating iugnay sa pananagutan ng ating bawat gawa dahil merong tendency na kapag ikaw ay guro at hindi ka nagtuturo ng maayos at walang natutunan ay iyong mga estudyante, meron kang pananagutan dahil iyong responsibilidad at obligasyon na turuan siya upang matuto at hindi mo ito ginagawa ng maayos, kaya meron kang pananagutan. Kaya ang lahat ng paggawa ay dapat nating iugnay sa pananagutan upang mas may makabuluhang pag-iral. Kaya ito ay mali. Panglima, ang pagtatrabaho ng tapat ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Napakadaling sitwasyon. Tama o mali? Magaling. Ito ay isang tamang sitwasyon. No need more explanation? Okay, alam ko namang naiintindihan talaga ninyo ito. Pang-anim, ang paggawa ng proyekto ay para lang makaiwas sa mababang grado. Ito ay isang hindi mabuting layunin. Tama o mali? Basahin nyo ng maigi ang sitwasyon, baka malito kayo. Magaling. Ito ay mali dahil tingnan ninyo sa pangalawang pangusap. Ito ay isang hindi mabuting layunin. Ito talaga ay tama dahil ang paggawa ng proyekto, dapat hindi lang tayo nag-base na upang makaiwas sa mababang grado, kundi tingnan natin na tayo ay gumagawa ng mga proyekto upang tayo ay makapasa at makapagtapos ng pag-aaral. Hindi tayo bumabase sa scores, kundi bumabase tayo na masuklian lahat ng paghihirap ng ating mga magulang. Kaya ito ay isang tama, hindi ito mabuting layunin. Sunod, ang paggawa ay daan upang mapaunlad ang sarili at lipunan. Tama o mali? Magaling. Ito ay isang tamang sitwasyon. At hindi na, need ko pa bang explain? Yes, dahil ito ay madali at napaka-understandable na sitwasyon. Pangwalo, ang paggawa daw ay dapat laging para lamang sa sariling kapakanan. Tama o mali? Magaling. Ito ay isang maling gawain dahil ang paggawa ay dapat hindi lamang sa sarili ninyo, kundi maging ito rin ay para sa ibang tao, di ba? Gumagawa tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din umunlad ang ibang tao at ibang kapwa-tao natin, di ba? At yun lamang po ang ating aplikasyon sa araw na ito. Yun lamang po ay isang maikling aktibidad upang makikita ko kung inyo bang natutunan talaga ang aking mga pinagbibigkas o aking binibigay sa inyo ng mga impormasyon. At naway natutunan ninyo. Sa ating pagsasani naman, ay magbibigay ako ng link or mag-open queue ng Kahoot upang doon kayo makapag-answer at ito'y ibibigay ko mamaya.
At yun lamang po ang ating aralin o talakayan sa araw na ito. Naway meron kayong natutunan at naiintindihan mula sa akin. Muli, ako nga pala si Teacher Josie Juliano, ang inyong guro sa araw na ito. Paalam at maraming salamat sa inyong lahat.